drugs, dahil naapektuhan yung chemicals sa utak niya. Ang isang chemical na naapektuhan ay yung dopamine na nagpapasaya sa tao, nagpapa-energize ng tao, so nabibigyan siya ng lakas. Ang mga komplikasyon na bunga ng paggamit ng shabu ay maisasalin sa 4 na kategorya. Cardiovascular, kung saan nagmumula ang irregular na pagpintig ng puso. Neurological, tulad ng pananakit ng ulo, konvulsyon o atake sa utak na kung tawagin ay stroke. Respiratory o paninikip ng dibdib o tuluyang pagkapatid ng hininga. Gastrointestinal na ang sintoma ay pagsusuka at pananakit ng tiyan at bituka. Malinaw na ang pagkagumon sa droga ay nagsisimula sa unang pagtikim. Karamihan sa mga nakatikim nang nagsasabing kayang-kaya nila itong kontrolin. Pero sa totoo lang, ito ay isang kasinungalingan. Nung umpisa sabi ko, kokontrolin ko ito para hindi ako maging addict. Pero umaabot pala talaga sa punto na yung dosage mo kailangan mas pa. Dahil minsan parang kulang na. Kailangan lakasan mo pa para umepekto talaga. Kakaiba ang kapit sa katawan at isipan ng droga. Kadalasan, kapag napasok ka na sa bitag nito, mahirapan ka na makawala. Kung nais mong mag-eksperimento sa droga, siguraduhin mong marami kang pera. Ang 1 gramo ng shabu ay ilang daan para sa first-timer at ilang libo para dun sa mga nalulung na. At para ipagpatuloy ang ganitong bisyo, napipilitan silang ibenta ang kanilang kagamitan, magnakaw, o di kaya'y ipagbili ang kanilang sariling katawan. Hindi bulag ang gobyerno natin sa problema ng droga. Sa katunayan, sa tulong ng Dangerous Drugs Board at ng ilang non-government organizations, pinalalawig ng pamahalaan ang kanilang kampanya laban sa paglaganap ng ipinagbabawal na gamot sa pamamagitan ng mga information campaigns at awareness groups. Kami sa Narcotics Group ay nagkaroon ng mga programa upang sugpuin ang droga. 2 programa ang aming nilunsad. Ang una ay ang supply reduction. Ibaba ang supply ng droga sa